Lagi ko na rin siyang napapanaginipan. Tapos ngayon may nakikita ka ng hindi ko nakikita? Nasa labas na siya ng panaginip ko. He's everywhere. Panaginip ni Thelma. Hindi na bagong salita para sa atin ang sleep paralysis. Ito ay isang karanasan sa pagtulog kung saan hindi mo maigalaw ang buo mong katawan o kahit makasigaw man lang. Kasabay ay ang pagkakaroon ng mga nakapangingilabot na hallucinations. Sino ba naman ang gugustuhin maka-experience ng ganito sa mga oras na dapat sana ay nagpapahinga lang tayo? Kahit yata isang beses ay hindi mo na naising maranasan ito. Paano pa kaya kung gabi-gabi? Tungkol dito ang kwentong ibabahagi sa atin ng letter sender natin ngayon, na nakararanas di umano ng hindi pangkaraniwang serye ng mga sleep paralysis, kung saan lagi raw siyang binibisita ng isang nakapangingilabot na nilalang. Tawagin niyo lang po akong Thelma. 36 years old. Nagtatrabaho bilang admin staff sa isang museum dito sa Maynila. Hindi ko nasasabihin which museum since hindi rin naman po yun ang mahalaga. Sorry po Sir Jupiter kung hindi na ako magpapatumpik-tumpik sa pagkikwento. Pero bago ko po simula ng salaysay na ito, gusto ko po sanang magbigay ng warning sa mga nakikinig. Kung mahina po ang loob nyo, kung matatakutin, mag-isa lang lagi sa bahay at sa kwarto, at kung nakikinig kayo ngayon sa gitna ng gabi bago matulog, pakiusap, huwag nyo na pong ituloy ang pakikinig. Gaya ng nasabi ko, nagtatrabaho po ako sa isang museum dito sa Manila. Maayos naman po ang sinasahod ko bilang isang government employee. Bagamat totoong mataas na nga ang mga bilihin, hindi ko po yun nararamdaman. Bukod kasi sa bank manager ang asawa kong si Melvin, wala rin po kaming obligasyon dahil wala naman kaming anak. Good morning, honey. Uy, ang bango naman ng almusal natin. Yes, long silog. Request mo to eh. The best ka talaga. Aga ka yata nagising. May meeting kasi kami ngayon dun sa curator ng bagong exhibit. Bawi ako kay Ma'am Celeste. Kakahiya na late ako last time. Ah, really? Ito ba yung painter na sinasabi mo? Ay hindi, ayos na yun eh. Iba pa to. Ah, okay. So, hindi ka sasabay? Sasabay syempre. Eh di lalo ako na late. Maaga lang akong gumising para makapagluto at baka late na naman lunch namin ito. Oh, I see. Ang bango talaga nito. Kain na tayo? Nako, honey. Kahit hindi mo sabihin, kakain na talaga ako. Paabot ng suka.
Madalas sumasabay ako kay Melvin papasok sa trabaho. Siya kasi ang may dala ng kotse. Idinadaan niya na lang ako sa museum saka siya dumidiretso sa bangko. Pero kapag pauwi, nagkukommute na ako dahil karaniwan inaabot na siya ng 7:00. Nitong nakaraan, maaga akong umuwi. Nagpaalam ako sa opisina na magha-half day dahil masama ang pakiramdam ko. Saktong tapos na rin naman ang meeting. Pagdating ko sa bahay, nagbubukas pa lang ako ng gate, meron na akong di inaasahang bisita na sumulpot. Si Lorena. Dati ko po siyang kaopisina noong nasa isang pribadong museum pa ako nagtatrabaho. Telma? Ay, palaka! Ay, Lorena! Ano ka ba naman? Nagulat ako sa'yo. Oh, long time no see. Kumusta? Busy ka ba? Kailangan ko lang sana ng makakausap eh. Teka, ayos ka lang ba? You don't look okay. Halika nga, pasok tayo sa loob. Kapansin-pansin po para sa akin ang hitsura ni Lorena noong pagkakataong yun. Payat, malalim ang mata, para bang may problemang pinagdaraanan. Parang may sakit. Kaya ka ba nangangayayat? Oo. Kahit kasi anong gawin ko, matulog man ako ng may ilaw o wala, binabangungot ako eh. Nasa point na parang ayoko na lang matulog. Eh bakit naman umabot sa point na kinailangan mo pang mag-resign? Telma, hindi kasi biro yung mga bangungot ko. Minsan nasa opisina, akala ko nasa gitna pa rin ako ng trabaho. Yung pala, bangungot na yun. May mga pagkakataong hindi ko na matukoy kung ano yung totoo sa hindi. Oh, mag-juice ka muna. Salamat. Ano ba tong napapanaginipan mo lagi? Bakit parang sobrang affected ka naman? May trauma ka ba or what? May napapanaginipan akong entity. Si Sagitsit. Nakakatakot kasi parang totoo siya. Sabit-sabit? No, Thelma. Sagitsit. Bigkasin mo ng tama. Sagitsit? Okay, si Sagitsit. Oh, ano ba siya? Napanood mo sa movie? Bakit mo napapanaginipan? Basta, nagsimula lang to nung kinuwento siya sa akin ng isang babae. Nakausap namin ang mister ko sa beach sa La Union. Mula nun, hindi na naalis sa isip ko si Sagitsit. Hanggang sa lagi ko na rin siyang napapanaginipan. So, ano exactly yung ginawa ng entity na to sa panaginip mo? At bakit umabot ka na sa ganitong point na sobrang apektado na pati yung pamumuhay mo? Lagi siyang nagpapakita sa panaginip ko eh. Walang pinipili kahit idlip. Nakakatakot yung itsura niya, Thelma. Malaking lalaki, mataba, tsaka kalbo. Malaki yung tiyan niya. Maitim, tsaka malangis yung balat, nakakadiri. Hubot-hubad siya. Kita yung ari. Nakangisi na parang manyak. Pumapatong sa akin o kaya hinihila niya ako. Tsaka ang paho niya, Thelma. Minsan kahit gising na ako, naaamoy ko pa rin siya eh. Para bang kumapit na sa katawang ko. Baka naman sarili mo talaga yung naamoy mo. Thelma, hindi ako nagbibiro. Sorry. Alam mo, baka kailangan mo lang ding magdasal. Nagdasal ako, Thelma. Yung pinakamalalang bangungot ko,
nangyari kung kailan nagdasal ako. Habang nagdadasal ako biglang may sumabay ng pagbulong sa tenga ko. Bumibigkas ng wikang Latin. Parang kinokontra yung dasal. Hindi uli ako makakilos. Hindi rin ako makapagsalita. Dinilaan niya yung tenga ko. Tapos hinila ko hanggang sa makarating sa hagdan. Ihuhulog niya dapat ako, Telma, pero nagising ako. Nagising ako na nasa bungad ng hagdan kung nasan ako nung binabangungot ako. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi po ako matatakutin. Lalo na't hindi naman nakakatakot para sa akin yung kinuwento ni Lorena. Pero hindi ko po alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Nakaramdam po ako ng malamig na hangin at parang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ang weird naman. Kung magpa-check up ka na kaya? O magpa-bless ng bahay? Ay, hindi ko rin alam, Telma. Nagawa ko na lahat yan, pero may ginawa ko ngayon na sana makatulong. Ano yun? Hindi ko muna pwedeng sabihin Ay, nako, ikaw talaga. Hindi na rin ako magtatagal. Kailangan ko na makauwi. Akala ko dito ka na magdi-dinner. Hindi na. Ayoko maabala ka. Tsaka halata sa mata mo na masamang pakiramdam mo. Oo nga O siya, i-message mo na lang ako sa Facebook Oo, Telma, babalitaan na lang kita Salamat sa oras mo. At mag-iingat ka palagi. Oo naman. Ikaw lalo, mag-iingat ka rin. At dalasan ng simba. Nang makaalis si Lorena, sinamantala ko ng ipahinga ang katawan ko. Nararamdaman ko po kasi na tumataas ang lagnat ko. Lalo pa pong sumama ang pakiramdam ko pag-alis ng kaibigan ko. Uminom na lang po ako ng paracetamol saka ako nahiga sa sofa para magpahinga ng katawan. In-inform ko na rin si Melvin na nakauwi na ako dahil nga sa lagnat. Noong mga sandaling yun, Sir Jupiter, habang nakahiga ako, hindi ko po maiwasang maalala si Sagitsit. Ang lalaking napapanaginipan daw lagi ni Lorena. Kinilabutan na naman po ako at bahagyang nagulat nang marinig ang pagbukas ng gate. Naisip ko po na malamang ay dumating na si Melvin. Hindi ko na po magawang tumayo noon dahil sa sobrang sama ng pakiramdam at pagod. Nakarinig na lang po ako ng pagkatok sa pinto. Honey, bukas yan! Ano ba to? Manong pihitin na lang yung pinto. Bukas yan, honey! Ay, nako, Melvin ka. Masamang pakiramdam ko Tatayo na po sana ako noon, Sir Jupiter, pero nakaramdam po ako ng kaba matapos na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tapos bigla pong bumukas ng dahan-dahan yung pinto. Tapos nakita ko na lang na may nakatayo ron na isang lalaki. Malaking tao po, mataba,
Kalbo. Malaki ang tiyan. Maitim at malangis ang balat. Hubot-hubad. Kita ang ari. Nakangisi sa akin na tila may binabalak na masama. Mabaho rin yung amoy. Amoy slaughterhouse. Nakakangilo. Nagsimula na po akong magpanik. Alam ko po kasi sa sarili ko na si Sagitsit nga po yun. Ganitong-ganito po kasi mismo yung description ni Lorena. Pinipilit ko pong kumilos, hindi ako makagalaw. Nung makita ko po na naglalakad na ng palapit si Sagitsit sa akin, pinilit ko na rin pong sumigaw. Pero wala akong boses. Iyak po ako ng iyak. Pinatungan ako ni Sagitsit. Tumutulo sa akin yung laway habang may mga binubulong na hindi ko maintindihan. Nagising na lang po ako na nagsusumigaw at nasa harapan ko na po si Melvin. Siya ang gumising sa akin. Basang-basa po ako ng pawis at inaapoy ng lagnat. Ano bang nangyayari sa'yo? Si Sagitsit, Melvin, nandito si Sagitsit. Sino yun? Nananaginip ka. Ano ka ba? Yung kinwento ni Lorena. Yung nagpapakita lagi sa panaginip niya. Si Sagitsit. Nakita ko rin, Melvin. Nagpunta ba rito si Lorena kanina? Duda ko sa itsura ngayon nun ah. Payat na payat. Lubog yung mata. Mukhang nag-a-addict. Balita ko, nag-resign sa trabaho yun. Hindi, Melvin. May napapanaginipan siya. Lalaki. Kalbo, malaki, mataba. Nakahubad. Nakakadiri. Si Sagitsit. Nagpakita rin siya sa akin, Melvin. Shh! Tama na. Sobrang init mo. Mataas ang lagnat mo kaya ka nagkakaganyan. Teka, kukuha ako ng tubig. Uminom ka. Mapunasan ka na rin. Sagitsit. Kung ano-ano na lang kasing pinag-uusapan nyo niyan ni Lorena. Nagkatrangkaso nga po ako noong araw na yun. Pero dahil pakiramdam ko ay kaya ko pa naman, hindi na ako nagpadala sa ospital. Bumaba rin naman po ang lagnat ko kinagabihan, Sir Jupiter. Pero bumalik din matapos ang panibagong insidente ng sleep paralysis sa akin noong gabi rin na yun. Ang salarin, si Sagitsit pa rin. Napanaginipan ko po siya na hinihila ang mga paa ko pababa sa kama. Gaya noong una, hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw at napaka-weird po dahil nang gisingin ako ni Melvin. Nakaupo na po ako sa sahig, doon sa paanan ng kama naming mag-asawa. Maraming beses pa po itong naulit, Sir Jupiter, pati po si Melvin hindi na nakakatulog ng maayos. Nagagalit na rin sa akin dahil baka raw panay ang kain ko ng matatabang pagkain. Hindi rin po ako nakakalusot kapag nakakaidlip sa biyahe o kaya sa trabaho. Yung pinakamalala po nangyari minsan sa loob mismo ng opisina. Nandun yung executive director namin, si Ma'am Celeste, at saksi rin yung isang museum guide, si Pepe. Pasok, bukas yan. Good afternoon po, Ma'am Celeste. Good afternoon, Pepe. Ma'am Thelma, may first aid kit po ba kayo? Meron. Bakit? Saan gagamitin? May nasugatan po kasing estudyante. Naghaharutan dun sa upuan sa labas.
Oh, anong nakasugat? Yung alambre po sa upuan. So, sa labas ba nagaharutan? Di naman sa loob. Ay opo, sa labas po. Nagpunta lang sa labi nung masugatan. Ay, ito po pala yung estudyante. Laking gulat ko po, Sir Jupiter, nang papasukin kasi ni Pepe yung estudyante. Si Sagitsit po yung bumungad, nanlilimahid. Pagtingin ko po kina Pepe at Ma'am Celeste, nakatingin lang sila sa akin, parang naghihintay ng reaksyon. Maluha-luha naman ako, tapos may hinila si Sagitsit. Hatak-hatak niya yung alambre na nakatusok sa leeg ng estudyante, sabay ngisi sa akin. Parang awa mo na. Huwag dito. Huwag dito, please. Please, huwag dito. Thelma? Thelma? Hoy, Thelma! Aba, nananaginip ka. Ayos ka lang? Ayos lang po ako, ma'am. Salamat po. Pawis na pawis ka. Teka nga, ikukuha kita ng tubig. Kinakabahan ako sa'yo. Pasok, bukas yan. Good afternoon po, Ma'am Celeste. Good afternoon, Pepe. Ma'am Thelma, may first aid kit po ba tayo? Hindi ko na po nasagot ang tanong noon ni Pepe, Sir Jupiter. Parang nawala na po ako sa sarili. Tumayo ako tapos lumabas sa opisina. Naiwang nakatulala si Ma'am Celeste at Pepe dahil sa biglaan kong pag-walk out. Grabe po talaga yung anxiety na idinudulot sa akin ng Sagitsit na yon. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi pa po yun ang pinaka-nakapangingilabot sa lahat. Nitong huling beses po, naalimpungatan po ako noong madaling araw. Mahimbing po ang tulog ni Melvin. Humihilik pa. Nakiramdam pa po ako noon. Sabi ko parang himala yata na hindi pa ako inaatake ni Sagitsit sa panaginip. Pumihit po ako ng higa paharap kay Melvin. Pagtingin ko po, nakadilat siya habang naghihilik. Ang tagal ko pong nakatitig. Nagkusot pa ako ng mata. Inisip ko na baka namamalikmata lang ako pero hindi. Nakadilat po talaga si Melvin, parang patay pero naghihilik. Naramdaman ko po na nagbukas yung pinto. Dahan-dahan. Doon na po ako nagsimulang hindi uli makagalaw. Naramdaman ko po na may lumalapit. Alam ko si Sagitsit na yun. Hanggang sa kinabig niya na po ako patihaya. Hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw. Wala po akong laban. Naramdaman ko po yung pagtungtong niya sa kama at pagpatong niya sa akin. Sir Jupiter, nag-focus ako na igalaw ang mga daliri ko sa paa. Hindi po naging madali, pero nagtagumpay po ako. Nagising naman po ako pero mukhang ito na po yung totoong bangungot. Pagdilat po ng mata ko, nakita ko si Sagitsit na tumakbo palabas sa pinto. Dito na po ako sumigaw ng malakas. Thelma? Ano yun? Si Sagitsit, Melvin! Bad trip naman oh.
Akala ko kung ano na. Gabi-gabi ka na lang binabangungot Melvin, gigising ba ako? Aba, hindi lang ikaw. Pati ako gising. Ang lakas ng sigaw mo eh. Hindi, Melvin. Ibig kong sabihin, hindi ba to panaginip? Hindi. Diyos ko. Hindi ba sabi mo hindi ka makagalaw at makasigaw sa panaginip? Ay, magpa-check up ka na kaya? Melvin, nakita ko si Sagitsit. Tumakbo palabas sa pinto. Parang nakalabas yata siya sa panaginip ko. Ano ba namang katarantaduhan yan, Telma? Kung katarantaduhan lang yung sinasabi ko, sige nga. Kaninong footprints yan? Natulala si Melvin, Sir Jupiter. Dali-dali siyang bumangon at binuksan ng ilaw. Sir Jupiter, may mga footprints po talaga mula sa kama, palabas sa pinto. Kitang-kita ko po yun at mas malinaw ko pong nakita nang buksan na ng asawa ko ang ilaw. May isa lang po akong hindi maintindihan. Pucha! Nasaan? Wala naman Ayan o! Hindi mo ba nakikita yan? Telma, ano bang pinagsasabi mo? Melvin, hindi kita niloloko. Ayan o! May nakikita ko hanggang sa pinto. Punyeta naman, Telma! Magpatingin ka na nga! Tingnan mo yung itsura mo. Nangangayayat ka na. Umuhupak na yung pisngi mo. Hindi ka na nakakatulog ng maayos. Tapos ngayon may nakikita ka ng hindi ko nakikita? Baka isipin ng mga tao nagsasabo ka na. Mag-aalas 4 pa lang. Nawala na ang antok ko. Buisit talaga. Makabangon na nga. Matapos ang gabing yun, Sir Jupiter, hindi na po ako ginambala uli ni Sagitsit sa pagtulog. Dahil ang mga panggagambala niya sa akin ay nangyayari na sa tuwing gising ako. Hindi na po ako komportable sa loob ng bahay dahil pakiramdam ko laging may nakatitig sa akin. Minsan sa biyahe naipit po kami ni Melvin sa traffic. Nagulat po siya sa bigla kong pagsigaw dahil nakita ko sa katabi naming kotse si Sagitsit. Nakatingin sa akin. Sa museum madalas po akong makakita ng anino ng kapareho ng bulto ng katawan niya. Kahit saan, nandun si Sagitsit. Sa tren, sa restroom, sa opisina, para bang lagi siyang nakasunod sa akin. Sa tuwing itinuturo ko siya sa iba, wala naman daw silang nakikita. Mas nakakatakot na pong matulog ngayon dahil pakiramdam ko yun ang hinihintay niyang pagkakataon para makalapit sa akin. Literal na po akong binabangungot ng gising. Sobrang gulo na po ng utak ko dahil sa mga nararanasan ko, Sir Jupiter. Punong-puno ng tanong ang isip ko kung bakit ako nagkakaganito. Nagsimula lang naman ito nang ikwento sa akin ni Lorena si Sagitsit. Hindi ko rin maintindihan kung bakit inabot ng ganito katagal bago ko naisipang kontakin siya. Ang problema, nakamblock na po ako sa Facebook niya. Hindi ko na rin po makontak ang number niya. Kinailangan ko pa pong puntahan sa bahay nila na hindi ko rin naman dinatnan doon. Sabi ng anak niya, nasa bagong trabaho na raw po sa isang bilihan ng branded watch sa mall. Wala po akong sinayang na oras. Tinuntun ko po kaagad siya nung araw rin na yun.
Sino yung naghahanap sa... Thelma, paano mo nalamang nandito ako? Pinuntahan kita sa inyo. Sabi ng anak mo dito ka raw nagtatrabaho. Kumusta? Bakit ka napasadya? Lorena, nagpapakita sa akin si Sagitsit. Oh no, I knew it. Anong ibig mong sabihin? Halika, dun muna tayo sa coffee shop. Ryan, lalabas muna ako ha. Sige po, ma'am. Let's go. Noong huling pagkikita po namin ni Lorena, Sir Jupiter, ay nangangayayat siya at mukhang may sakit. Pero ngayon, blooming na po siya. Maganda na uli. Maaliwalas na ang muka. Para bang nagkabaliktad po kami ng sitwasyon. Dinala niya po ako sa kilalang coffee shop na malapit lang din sa store nila. At doon na nga po kami nagkausap ng masinsinan pa. Oh my God, Thelma, I'm so sorry. Hindi ko akalaing mas malala pa pala yung mararanasan mo. Don't be sorry. I just want to ask, paano mo na-overcome yung situation mo? No, nagsusorry ako kasi sa akin galing yung sumpa. Anong sumpa? Naalala mo ba yung kinuwento ko? Na nagsimula ko siyang mapanaginipan nung kinuwento siya sa akin ng isang babae sa La Union? Oo. Anong ibig mong sabihin? It's not important anymore. Kung anong nilalang ito at kung saan pa siya galing, ang alam ko lang ngayon kung gusto mong lubayan ka niya. Ikwento mo siya sa iba. Dapat sa babae rin. Make sure na babanggitin nila yung pangalan niya. Mahalaga yon. At sa oras na maipasa mo na sa iba ang kwento, huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan niya. Just move on. Is that clear? You mean, para tigilan niya ako, kailangan ko lang ikwento. Teka, kaya mo ko sinadya nun para lang ipasa sa akin yung sumpa? I'm so sorry, Thelma. Nasa point of desperation na ako. Nagawin ng lahat. No! How dare you! Para kang tanga, Lorena! Ang dami mong pwedeng pagkwentuhan, bakit ako pa? Alam ko kasi na matapang ka eh. Alam mo ba kung gaano kalala yung sitwasyon ko ngayon? Kahit gising ako, nagpapakita siya sa akin. Oh my God! You mean... Nasa labas na siya ng panaginip ko. He's everywhere. Iniisip ko pa man din na nababaliw na yata ako. Maybe anxiety or what. I don't know. Ang alam ko lang ngayon, napakasama ng ugali mo. Thelma! Thelma! Sobrang stressed po ako mula sa biyahe hanggang pagdating sa bahay, Sir Jupiter. Sa sobrang sama ng loob ko kay Lorena, nagagawa pa ako ng eksena sa kalsada nung magpakita sa akin si Sagitsit. Binulyawan ko siya. Minura ko, tapos nagtinginan sa akin lahat ng tao. Nasapawan na ng galit yung takot ko kay Sagitsit. Inis na inis ako kay Lorena. Kaya pala bigla niya akong binlock sa Facebook. Ginabi ka. Saan ka galing? Pinuntahan ko si Lorena. Again? Di ba sabi ko wag... Gusto ko munang magpahinga, Melvin.
Kaninong pusa yan? Hindi mo rin alam? Dinatnan ko na rito yan eh. Akala ko nga inuwi mo galing museum. May nakakabit na kasing lace eh. Teka, ilalabas ko. Wag. Mukha namang mabait. Ampunin na lang natin. Kumain ka na ba? Malaking bagay po yung pusa na nagpaampon sa amin ni Melvin, Sir Jupiter. Mula nang dumating siya sa amin, para bang naging ligtas na lugar ang bahay at kwarto para sa akin. Buhat po kasi noon, sa labas na lang nagpapakita sa akin si Sagitsit. Hindi ko po alam kung may kakaiba ba sa pusang ito na pinangalanan kong Halia o sadyang mahiwaga lang po talaga sila. Sa ngayon, Sir Jupiter, madalas pa rin pong magpakita sa akin si Sagitsit. Pero ang mahalaga, maayos, ligtas at may kapayapaan na po ako kapag nasa bahay. Pinag-isipan ko rin po ilang beses ang pinayo sa akin ni Lorena na ikwento sa ibang babae sa Sagitsit para maipasa. Pero iniisip ko palang nakukonsensya na ako. Mabuti na nga lang po at hindi ko naisipang ikwento kay Ma'am Celeste ito. Alam ko po kasing matatakutin siya at nerbiyosa. Kaya rin po ako nagbigay ng warning sa simula ng letter na ito ay para po mabalaan kayo. Pero hindi ko po intensyong ipasa sa kahit na sino ang sumpa. Hindi ko rin naman po alam kung uubra pa yun dahil hindi na po sa panaginip ang panggagambala ni Sagitsit sa akin. Kaya nga po mas pinili kong i-share sa nakararami sa pamamagitan ng kwentong takip silim kaysa sa iisang tao lang. Kung sakali man po na isa sa mga listeners o part ng team ng kwentong takip silim ang makaranas at pagpakitaan ng nilalang na ito, humihingi po ako ng paumanhin. Iwasan niyo na lang din pong banggitin ang pangalan niya. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Hindi ko po sasabihin na sana nag-enjoy kayo sa kwento ko dahil napakabigat po na dalahin ang karanasang ito. At bagamat nakakasanayan ko na, hindi ko pa rin po alam kung kailan ako lulubayan ng nilalang na laging gumagambala sa akin. Siyempre, shout out din sa ating mga suking mga tagapakinig kay Eunice Kate, Joanne, Ermi Rose, Jaika, Phoebe Cates Bacads, Fafa Joms, Vena Lim, Gianna Molia Bingaan, Pinote Family, at Lyra Queen. Magbasa naman tayo ng ilan sa mga magagandang komento mula kina Anona Gracia D. at Tin Can Pan. Sabi ni Anona, grabe na a-addict na ako sa mga kwento niyo po. Dati, 2 YouTube channel lang yung pinakikinggan ko. Pero buhat nang nakinig ako dito sa channel niyo, dito na ako nakababad. Ito na yung favorite channel ko pagdating sa ganitong mga kwento. Good luck and more videos po. Sabi naman ni Tin Can Pan, hi kwentong takip silim. Nahanap ko kayo nung nagsimula pa lang kayo kasi namimiss ko ang gabi ng lagim sa radio, batang 90s, at swak na swak kayo. Para akong bumalik sa kabataan ko. Thank you, Team Kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod lang po at huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.